ng pagpapakasakit ng Panginoon. Nais naming pagnilayan ang kanyang naging hirap at sakit para sa aming kaligtasan. Nagpapasalamat kami sa iyo sa pagsusugo mo sa iyong anak. Gayon na lamang ang pag-ibig mo sa amin, kaya't minarapat mong magpakasakit at mamatay ang iyong anak bilang kabayaran sa aming mga kasalanan. Hiniling namin sa iyo na ang prosesyong ito ay magpalaala sa amin ng iyong dakilang pag-ibig at ng lubhang napakamahal na kabayaran sa aming kasalanan. Ito nawa'y magbunsod sa amin upang umiwas sa lahat ng uri ng kasamaan at kasalanan at mabuhay kami abatay sa aral ni Jesus, mabuhay kami sa kabutihan at kabanalan. Ito ang aming dalangin sa ngalan ni rin ng iyong anak na nagpakasakit para sa amin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ngayon ay sisimulan natin ang ating prosesyon. Ngayon po ay ating sisimulan ang prosesyon ng mga larawan ng pagpapakasakit ng Panginoon. Ang seryales. Ang unang karosa ay ang imahe ni San Pedro Apostol. Si San Pedro o Simon Pedro ay isa sa mga orihinal na 12 alagad o apostol ni Jesus. Itinuturing din siya sa Katolisismo bilang unang papa. Isa siyang mangingisda na pinangalan ng Pedro o bato ni Jesus. Sa kanya rin binanggit ni Jesus ang mga katagang, "Ikaw si Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ko itatayo ang aking simbahan." Ang imahe ni San Pedro Apostol ay nasa pangangalaga ni Ginang Diana Rivas at pamilya. Ang ikalawang karosa. San Andres Apostol. Ipinanganak si San Andres sa Bethsaida, malapit sa dagat ng Galilea. Anak siya ni Jonas o Juan na isang mangingisda sa bayang iyon. Unang naging alagad ni Juan Bautista si Andres at maglaon naging alagad na rin ni Cristo. Sa gate 2 ang labas. Ka-announce ko lang, kanina sabi ko gate 3, pero binago ko kasi sa gate 2 daw. O ba't kayo dyan pupunta? Ang gate 2 ay yung palabas ng plaza. Camarera, Ginoong Jose Marie M. Palcio at pamilya. Ang susunod na karosa ay ang imahe ni San Felipe Apostol.
Ipinanganak sa Bethsaida sa San Felipe. Gaya ng ibang alagad, matagal bago niya napagtanto kung sino nga ba si Jesus. Sa isang pagkakataon, nakita ni Jesus ang napakaraming taong sumusunod sa kanya at nais niyang pakainin ang mga ito. Tinanong niya si San Felipe kung saan maaring makabili ng tinapay para sa mga tao. At ito ang naging pagsubok ni Jesus sa kanya. Ayon sa alamat, nagpahayag siya ng ebanghelyo sa Phrygia kung saan siya ipinako sa krus. Camarera, Ginang Soledad Hoya at pamilya. Ang susunod na karosa ay ang imahen ni Santo Tomas Apostol. Si Santo Tomas ay isa sa 12 alagad ni Jesus at siya ay tinatawag na Didymos. Ang ibig sabihin ay kakambal. Siya rin ang apostol na nagduda sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Bilang patunay, ipinapasok ni Jesus ang mga daliri ni Santo Tomas sa kanyang sugat sa tagiliran. At noon din ay naniwala si Santo Tomas na muling nabuhay si Jesus. Camarera, Ginoong Ronron Centeno at pamilya. Ang susunod na karosa ay ang imahe ni San Mateo Apostol. Tinawag na Levi ni na San Lucas at San Juan at anak ni Alfeo si San Mateo. Isa siya sa mga nagsulat ng ebanghelyo. Ipinahayag niya ang mabuting balita sa Judea, Ethiopia, Persia at Parsya. Naiiba siya sa ibang alagad na mangingisda dahil una siyang naging kolektor ng buwis at may pera at posisyon sa lipunan. Camarera, Ginoong R.J. Roglan Buhain at pamilya. Ang susunod na karosa ay ang imahen ni Santiago Bata, anak ni Alfeo. Si Santiago, anak ni Alfeo, ay isa sa 12 alagad ni Jesus. Siya ay tinawag ding Santiago mas bata dahil mas matanda sa kanya si Santiago, anak ni Zebedeo, at mas maliit ang taas. Pinsan ni San Santiago si Jesus at kapatid niya si San Judas Tadeo. Lumaki sa tahanang may paniniwalang Hudyo na may wastong pagsasanay sa kasulatan at kautusan. Itinuturing siya na unang obispo ng Jerusalem. Camarera, Ginoong Cesar Caloobanan Jr. at pamilya. San Judas Tadeo Apostol. Hindi man nababanggit ang pangalan ni San Judas sa 4 na ebanghelyo. Nakapangalan sa kanya ang isa sa mga liham sa Bagong Tipan. Ayon sa mga tradisyon, nangaral siya sa Mesopotamia, Persya at kung saan pa hanggang sa namatay. Dahil sa pagkakapareho ng pangalan kay Judas Iscariote, tinawag siyang Tadeo ni na San Mateo at San Marcos. Camarera, Ginang Aurora Sosa at pamilya. San Matias Apostol. Siya ay naging kasama ng mga alagad sa buong panahong kasama sila ng Panginoong Jesus, mula ng bautismuhan ni Juan si Jesus hanggang sa siya ay umakyat sa langit. Si San Matias ay isa sa mga iminungkahi at ang nabunot upang humalili kay Judas Iscariote na tumalikod sa kanyang tungkulin. Kaya't naging kasama siya ng mga apostol bilang saksi sa muling pagkabuhay ni Jesus. Camarera, Ginoong Cairo Plata at pamilya. Ang susunod na karosa
ay ang imahen ng kasalan sa Cana, Galilea. Sa kasalan sa Cana, Galilea naganap ang pinakaunang naitalang himala ni Jesus, kung saan ang 6 na tapayang naglalaman ng humigit kumulang 30 galong tubig ay naging mataas na uri ng alak. Sa pamamagitan nito, inilahad ni Jesus ang kanyang kadakilaan at nanalig sa kanya ang mga alagad. Camarera, Ginang Cathy Cuadrante del Rosario at pamilya. Ang susunod na karosa ay ang imaheng si Jesus at ang babaeng Samaritana. Nagpahinga si Jesus sa tabi ng isang balon sa Samaria. Nagpunta sa bayan ang kaniyang mga alagad para bumili ng pagkain. Ang babaeng kausap ni Jesus ay umiigib ng tubig at nakiinom siya. Karamihan ng mga Hudyo ay galit sa mga Samaritano, kaya nagtaka ang babae nang makipag-usap sa kanya si Jesus. Pero mahal ni Jesus ang lahat ng klase ng tao. Sinabi niya, kung kilala mo ang nakikiinom sa iyo, hihingi ka na sa kanya at bibigyan kanya ng tubig na nagbibigay buhay. Camarera, pamilya ni Bienvenido Torres. Ang pangangaral ni Jesus sa madla. Sa sermon ni Jesus sa bundok ay makailang ulit niyang sinabi ang mapalad kayo, ang mga dukha, ang mga inaapi, ang mga tumatangis. Subalit sa mundo, ang mapalad ay ang mayaman, makapangyarihan at mga humahalakhak. Hindi ito nangangahulugan na ibig ni Jesus na tayo ay maghirap. Ayon sa kanya, mapalad kayo kapag dahil sa akin ay niluran kayo ng mga tao, pinag-uusik at pinagbibikaan ng pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Camarera, Ginoong Lito Arbolante at pamilya. Ang susunod na imahen ay ang susunod na karosa ay ang imahen ng ang nagpagsisisi ni Maria Magdalena, La Penitente. Si Maria na taga Magdala ay isang babae na nagsisisi sa kanyang kasalanan. Nang makita niya ang Panginoong Hesus, siya ay lumuhod sa harapan nito upang humingi ng tawad at magsisi sa kanyang mga pagkakasala. Dahil dito, siya ay nagbagong buhay at naging tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo. Camarera, Ginang Martha Hoya Andrews at pamilya. Ang susunod na karosa ay ang imahe ng pagbuhay ni Jesus kay Lazaro. Pagkakita ni Jesus kay Marta at Maria sa Betania, ay agad silang nagpunta sa libingan ni Lazaro. Isa itong kuweba na may batong harang. Inutos ni Jesus na tanggalin ang batong harang, ngunit nag-aalala si Marta dahil sa 4 na araw ng patay si Lazaro at nangangamoy na ito. Sumagot si Jesus, hindi ba sinabi ko sa inyo, kung maniniwala kayo, ay makikita ninyo ang kaluwalhatian ng Diyos. Kaya tinanggal ang bato. Tumingala si Jesus at nagpasalamat, at pagkatapos ay sumigaw si Jesus, lumabas ka, Lazaro. Lumabas si Lazaro nang nakabalot ang katawan at mukha ng puting tela. Camarera, pamilya Sortijas. Ang susunod na karosa ay ang imahen, ang pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Ito ang araw na kung saan ang ating Panginoong Hesukristo ay pumasok sa banal na lungsod ng Jerusalem bago siya hulihin at ipapatay. Sa Ebanghelyo ni San Mateo,
Ang salaysay ng pagpasok na ito ay mayroong kakaibang kulay dahil noong unang panahon, si Jesus ay pinapaniwalaan na ang pakikipaglaban ng Diyos sa kanyang mga kaaway ay naganap sa bundok ng mga Olivo. Camarera, Ginoong Michael Angelo Dones at pamilya. Kinakampanya ko sa mga malang. Ang susunod na karosa ay ang imahe ng pagtangis ni Jesus para sa Jerusalem mula sa Ebanghelyo ni San Lucas. Nang malapit na si Jesus sa Jerusalem at matanaw niya ang lungsod, ito'y kanyang tinangisan. Sinabi niya, "Kung nalalaman mo lamang sa araw na ito kung ano ang makapagdudulot sa iyo ng kapayapaan, ngunit lingid ito ngayon sa iyong paningin, sapagkat darating ang mga araw na paliligiran ka ng kuta ng iyong mga kaaway, kukupkupin at gigipitin sa magkabi-kabila, wawasakin kanila at lilipulin ang mga anak mo sa loob ng iyong moob, at ni isang bato'y wala silang iiwan sa ibabaw ng kapwa bato, sapagkat hindi mo pinansin ang pagdating ng Diyos upang iligtas ka." Camarera, Ginoong Christopher Arca at Pamilya Bautista. Ang susunod na karosa ay ang imahe ng huling pagsasalo ni na Jesus, Maria at Juan. Minsan ay nagsalo-salo sa hapag si Jesus at kanyang ina kasama ang mga alagad. Napansin ni Maria ang lungkot sa mga ito, kung kaya tinanong niya kung ano ang kanilang dinaramdam. Ngunit hinayaan nilang si Jesus ang sumagot sa kanyang inang nag-aalala. Ang sinagot ni Jesus, "Walang anuman, ina ko. Kahit ilang luha mo ay hindi pa oras ng pagsakop ko sa tao. Ngunit bakit nangangamba ang dibdib mo, aking ina? Dito ako matitira hanggang dumating ang oras ng puot ng aking ama." Camarera, Binibining Lourdes Ronquillo at pamilya. Ang susunod na karosa ay ang imahe ng pamamaalam ni Jesus sa kanyang ina. Dito ay ipinakita ang pamamaalam ni Jesus sa kanyang ina. Sinong ina ang matutuwa kung sa bibig mismo ng kanyang anak namutawi ang mga katagang pamamaalam upang lumisan? Ang kalumbayan ni Maria ay patuloy na mananatili kung tayo rin na kanyang mga anak ay iiwan siya dulot ng ating mga pasakit at pagkakamali. Camarera, Pamilya ni Ginang Dominga Arcaira. Ang susunod na karosa ay ang imahe ng huling hapunan. Ang Panginoong Yesus, noong gabi siya ipagkalulo, ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpira-piraso ito at sinabi, "Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Gayon din naman, matapos maghapunan ay hinawakan niya ang kalis at sinabi, "Ang kalis na ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kalis na ito, ay ipinahahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya." Camarera, Ginoong Ashley F. Arayata at pamilya. Ang susunod na karosa ay ang pananalangin sa halamanan ng Getsemani. Nang magkagayon, pumunta si Jesus sa isang dako na tinatawag na Getsemani kasama ang kanyang mga alagad. Sinabi niya, "Maupo kayo rito, pupunta ako sa dako roon upang manalangin." Isinama niya sina Pedro at ang dalawang anak ni Zebedeo. Siya ay nagsimulang malumbay at lubos na nabagabag. Sinabi niya sa kanila, "Lubhang namibighati ang aking kaluluwa maging sa kamatayan. Manatili kayo rito at magbantay na kasama ko." Pumunta siya sa di kalayuan at nagpatira pa siya at nanalangin. Sinabi niya, "Aking Ama, kung maaari, lumampas nawa sa akin ang sarong ito. Gayunman, hindi ang aking kalooban, kundi ang sa iyo ang mangyari." Camarera, Ginoong Ricardo Banta at pamilya. Ang susunod na karosa ay ang imahen ng pagpawi ng anghel sa hapis ni Jesus sa halamanan.
Noong nananalangin si Jesus sa halamanan, pinawi ng anghel ang hapis ni Jesus dahil alam na niya na malapit na ang kanyang oras. Camarera, Binibining Juni Emiliani T. Pojas. Ang susunod na karosa ay ang imahe ng paghalik ni Judas Iscariote kay Jesus. Si Judas Iscariote ay isa sa 12 alagad na pinangalanan ni Jesus at anak siya ni Simon Iscariote. Siya ay nagkanulo kay Jesus pagkatapos ng huling hapunan sa pamamagitan ng pagtanggap ng 30 pirasong salaping pilak. Camarera, Ginoong Oji Celizal at pamilya. Ang susunod na karosa ay ang imahe ng pagdakip kay Jesus, kautibo. Si Jesus ay dinakip, ginapos ng mga bantay na Hudyo at pangkat ng mga kawal sa pamumuno ng kanilang kapitan. Camarera, Ginoong Ramon Cruz at pamilya. Ang susunod na kroksa ay ang imahe ng pagharap ni Jesus kay Anas. Dinala kay Anas si Jesus at tinanong siya nito tungkol sa kanyang mga alagad at mga itinuturo. Sumagot ang Panginoon, "Hayagan akong nagsasalita sa madla. Lagi akong nagtuturo sa mga sinagoga at mga templo ng mga Hudyo. Wala akong sinabing palihim. Bakit ako ang tinatanong ninyo? Ang tanongin ninyo ay ang mga nakarinig sa akin. Alam nila kung ano ang sinabi ko." Agad siyang sinampal ng isa sa mga patay at pinaratangang walang galang. Sumagot si Jesus, "Kung nagsalita ako ng masama, patunayan mo. Ngunit kung mabuti ang sinabi ko, bakit mo ako sinampal?" Ipinadala ni Ana si Jesus sa bahay ni Caifas, kung saan natitipon ang Sanhedrin. Naghanap naman ng mga magsisinungaling kay Jesus. Camarera, Binibining Mayra Godones at pamilya. Ang susunod na karosa ay ang imahe ng pagtatatwa ni Simon Pedro. Sumunod si Pedro sa bakuran ng bahay ni Anas ng gabing iyong may mga taong nagpapainit sa patio ng bakuran. At nakiupo si Pedro. Doon siya ay nakilala ng isang babae. Itinatatwa niya ng 3 beses si Jesus at kasabay nito ang pagtilaok ng manok. Camarera, Ginang Lizelle Sosa de la Cruz at pamilya. Ang susunod na karosa ay ang paghampas kay Jesus na nakagapo sa haliging bato. Binabanggit sa 4 na ebanghelyo ang naganap na pagpapaharap kay Jesus kay Poncio Pilato upang husgahan. Iniharap ni Poncio Pilato si Jesus sa taong bayan at pinapili kung sino sa kanila ni Barrabas ang nararapat palayain. Dahil sa suhod ng mga saserdote, isinigaw ng mga taong dapat palayain si Barrabas at parusahan si Jesus. Naghugas ng kamay si Pilato at inihabilin si Jesus sa mga matataas na pari at mga sundalo. Matapos nito, iginapos si Jesus sa haliging bato at doon hinagupit ng latigo. Camarera, pamilya, Arvizu. Ang susunod na karosa ay ang imahe ng pagkalupasay ni Jesus. Jesus abandonado. Dahil sa labis na hirap ni Jesus, siya'y napalupasay sa sakit ng kanyang nararamdaman. Siya ay ginapos sa haliging bato at doon hinagupit at nilatigo. Camarera, Ginoong Gary Dones at pamilya.
Ang susunod na karosa ay ang imahe ng Santisimo Cristo del Mayor Dolor. Mula sa malalim na debosyon sa Antequera, ang imahe ng Santisimo Cristo del Mayor Dolor de Tanza ay kinilala ng Confradia del Mayor Dolor sa Espanya bilang kauna-unahang replika sa Pilipinas. Ang imaheng ito ay nagpapakita ng matinding hirap at sakit ni Cristo matapos na siya'y hagupitin sa haliging bato, habang kinukuha ang kanyang balabal na nagpapakita ng kanyang katatagan sa pagsunod sa kanyang misyon. Camarera, Ginoong Elliot Eustacio at pamilya. Ang susunod na karosa ay imahe ng pagpuputong ng koronang tinig kay Jesus. Nakabatay sa tatlong ebanghelyo ang misteryong ito, kung saan sa gitna ng mga pangungutya at pasakit na ibinibigay ng mga tao kay Jesus, may kumuha ng isang koronang tinig. Ipinutong nila iyon sa kanyang ulo at kasabay ng mga panlilibak na mabuhay ang hari ng mga Hudyo. Matapos ay nilorhan siya at hinampas ng patpat sa kanyang ulo. Camarera, Ginoong Richie M. Montano at pamilya. Ang susunod na karosa ay ang imahe ng Nuestro Señor de los Pasencia, Ecce Homo. Matapos ang pagpuputong ng koronang tinig, siya ay iniharap sa sambayanan upang husgahan. Camarera, Pamilya Tamyo. Ang susunod na karosa ay ang imahen ng paggawad ng hatol ni Pilato kay Jesus. At sinambit ni Pilato, "Ako'y walang kinalaman dito. Yamat sa inyong kalooban. Si Barabas ang kalagay at si Jesus ang siyang mamatay. Sa kanya ipapasa ng krus ng kamatayan, ipagtawag hambang daan, tuloy ipagitan sa dalawang magnanakaw." Camarera, Ginang Elvira Gatula Tan at pamilya. Ang susunod na karosa ay ang imahe ng pagtanggap ni Jesus sa banal na krus. Tunay na wala nang magagawa kundi tanggapin ang krus ng kahirapan na kanyang papasanin. Ang krus na tayo sana ang tumanggap, dulot ng maraming kasalanan na ating ginawa. Camarera, Ginoong Chelo Fajardo Ramos at pamilya. Ang susunod na karosa ay ang imahe ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. Matapos ang paghampas sa haliging bato at pagpuputong ng koronang tinig, sinimula ng pagpasa ng krus ni Jesus patungong Golgotha o puok ng bungo kung saan siya nakatakdang ipako sa krus. Camarera, Ginoong Emmanuel N. Estacion at pamilya. Ang susunod na karosa ay ang imahen ng nakasalubong ni Jesus ang kanyang ina. Sa kahabaan ng paglalakad ni Jesus habang pasa ng krus, nakasalubong niya ang kanyang mahal na inang nagdadalamhati dahil sa mga nangyayari sa kanyang sariling anak sa mga panahong iyon. Camarera, Binibining Josephine Eliza D. Fojas
at binibining Gianna Eloise D. Fojas. Ang susunod na karosa ay ang imahen ng ikalawang pagkadapa ni Jesus. Sa tindi ng hirap at bigat ng krus, si Jesus ay nadapa sa ikalawang pagkakataon. Camarera, binibining Juliana Elizabeth D. Fojas. Ang susunod na karosa ay ang imahen ng tinulungan ni Simon Sereneo si Jesus. Paglabas nila sa lungsod, nakasalubong nila ang isang lalaking galing sa bukid, si Simon na taga Cirene, ama ni na Alejandro at Rufo. Pilit nilang ipinapasat sa kanya ang krus ni Jesus. Camarera, pamilya ni Ginoong Mario Santillan. Ang susunod na karosa ay ang imahen. Si Jesus ay hinubaran ng kanyang damit, Jesus despojado. At nang dumating na sila sa Golgota, hinubaran na kapandaka si Jesus ng mga palamarang nangungutya at nagwika, mabuhay ang hari ng mga Hudyo. Camarera, Ginoong Christopher Pulido at pamilya. Ang susunod na karosa ay ang imahe ni San Longino de Cappadocia. Mula sa bibig ng dayuhan at hindi isang kaibigan, sa krus ay sumilang ang pananalig sa Panginoon. Ang senturno, si Longino, na inulos ang tagiliran ni Kristo, ay kinilala siya na tunay na anak ng Diyos. Sa simbahan ng Papa sa Roma, ang sibat ni Longino ay ipinakikita sa mahal na araw kasama ng krus at ng birang ni Santa Veronica. Ang kapistahan ni Longino ay tuwing Oktubre 16. Camarera, Ginang Julieta Barrera at pamilya. Ang susunod na karosa ay ang imahe ni San Nicodemo. Kasama ni Jose na taga-Arimatea ang pariseyong si Nicodemo, ang bumili ng mga pabango para sa bangkay ni Jesucristo. Siya rin ang naglibing sa Panginoon sa halamanan at nagbalot ng kanyang bangkay. Camarera, Ginoong Nixon Hermeno at pamilya. Ang susunod na karosa ay ang imahe ni San Jose de Arimatea. Si Jose na taga-Arimatea ay binanggit sa 4 na salaysay ng Ebanghelyo. Ipinahiwatig nito ang pagpapahalagang ibinigay ng sinaunang sambayanang Kristiyano sa ginawa ni Jose noong si Jesus ay mamamatay sa krus. Si Jose ay isang mayaman at iginagalang na kagawad ng Sanhedrin. Siya ay isang mabuti at matuwid na tao na kabilang sa mga naghihintay sa pagdating ng paghahari ng Diyos. Hindi siya sumang-ayon na hatulan si Jesus.
Noong bisperas ng araw ng pamamahinga, naglakas loob siya at lumapit kay Pilato at hiningi ang bangkay ni Jesus. Kamarera, Ginoong Wilson Arbuson at pamilya. Ang susunod na karosa ay ang imahen ni Santa Veronica. Sa laking kapangyarihan nitong Diyos na maalam, himalang sukat pagtakhan, mukha niya inalarawan sa ipinahid na birang. Natitiklop na talastas siyaong birang na mapalad sa gilid, likod at harap. Kung ilaylay at idanlad, tatlong mukhay nahahayag. Ano pa't hindi maisip at di mataro ng bait, himalang gawa ng langit, sa birang na ipinahid ni Veronicang may hapis. Kamarera, Ginoong Constancio Pareja at pamilya. Ang susunod na karosa ay ang imahe ni Santa Maria, ina ni San Marcos Evangelista. Si Santa Maria, ina ni San Marcos, ay isa sa mga maalam na tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo noong kanyang pagbiministeryo. Buong puso niyang inihandog ang kanyang tahanan na siyang pinagdausan ng huling hapunan. Ang lahat ng kanyang mga ari-arian ay kanyang ipinagbili at inilaan para sa unang pamayanang Kristiyano. Bilang tanda ng kanyang pakikibahagi sa huling hapunan, makikitang hawak niya ang kalis, sa kabila ang mga susi na sumasagisag sa kanyang tahanan na kung tawagin ay sinakulo. Hanggang sa ngayon ay nakatayo sa bundok ng Sion. Namatay siya sa Cyrus na salat sa material na yaman, ngunit puspos ng biyaya ng Diyos. Kamarera, Ginoong Jarish Oscar Bucalan Torres at pamilya. Ang susunod na karosa ay ang imahen ni Santa Maria Jacobe. Si Santa Maria Jacobe ay isa sa tatlong mga Maria na tagasunod ni Kristo mula sa Galilea, magpahanggang sa Jerusalem. Isa rin siyang saksi sa kamatayan, paglilibing at muling pagkabuhay ni Jesus. Kamarera, Ginang Elizabeth de Fiesta Mojica at pamilya. Ang susunod na karosa ay ang imahe ni San Lazaro de Betania. Si San Lazaro ay kapatid ni Marta at Maria na mga taga Betania. Sila ay mga matalik na kaibigan ni Jesus. Nang si Lazaro ay magkasakit, agad itong ibinalita ng kanyang mga kapatid kay Jesus. Si Lazaro ay namatay at 4 na araw nang nakalibing nang si Jesus ay dumating. Nagtungo si Jesus sa libingan ni Lazaro kahit sinabihan na ni Martang nangangamoy na ang bangkay dito. Doon nga'y nanangis si Jesus ayon sa banal na kasulatan na sobrang pagmamahal sa kaibigan at matapos manalangin ay iniutos niyang alisin ang batong nagpipilit sa yungib at siya ay sumigaw. Ipinalis ni Jesus ang mga nakabalot na kayo at pinahayo si Lazaro. Kamarera, Ginoong Richmond Dangaran at pamilya. Ang imahe ni Santa Marta de Betania. Siya ang kapatid ni Maria at Lazaro na taga Betania na matalik na kaibigan ni Jesus. Matatandaan, noong si Jesus ay pumunta sa kanilang bahay sa Betania, siya ang naghanda ng mga makakain ng ating Panginoong Hesukristo. Siya rin ay naging saksi at nagpatotoo noong pagbuhay ni Jesus sa kanyang kapatid na si Lazaro. Kamarera, Ginoong Toti Sosa Tandok at pamilya. Ang susunod na karosa ay ang imahe ni Santa Juana de Cusa. Si Santa Juana ay may bahay ni Cusa na katiwala naman ni Herodes Antipas, ang tetrarka ng Galilea. Isa siya sa mga babaeng nabanggit sa Ebanghelyo ni San Lucas na pinagaling ni Jesus. Kasama ng kanyang kaibigan ni Maria Magdalena ay sumama siya sa pangangaral ni Jesus. At dahil nga sa pagiging malapit na asawa niya kay Herodes, siya ay nagkaroon ng kayamanang matutustusan ng pangangaral ni Jesus. Madalas na makikitang may bitbit o buslo o pitaka ng salapi o di kaya ay kahon ng alahas ang imahe ni Santa Juana na sumasagisag sa ari-arian niya. Kamarera, Ginoong Daryl Peñalosa Pareja at pamilya. Ang susunod na karosa ay ang imahe ni Santa Maria Cleopas, isa sa mga Maria na naging karamay ng mahal na Birhen, ina ni Santiago na anak ni Alfeo. Siya ay masugid na tagasunod ni
Hesukristo magpahanggang sa kamatayan ng Panginoon sa Kalbaryo. Camarera, pamilya ni Ginang Virginia Gatdula. Ang susunod na karosa ay ang imahen ni Santa Maria Salome. Isa sa mga Maria na laging kasama ng mahal na Birhen Maria, asawa ni Zebedeo, ina ni Santiago Mayor at San Juan Evangelista, masugid na tagasunod ni Hesukristo maging hanggang sa Kalbaryo. Camarera, Ginoong Christian Caparaz Estasyon at Pamilya. Ang susunod na karosa ay ang imahe ni Santa Maria Magdalena. Maria Magdalena, Apostola Apostolorum o Apostol ng mga Apostol. Ganito dapat ang ating pagkakilala kay Maria Magdalena bilang isa sa mga disipulo na matatag ng kanyang damayan ang mahal na Birhen sa paanan ng krus ni Jesus. Siya ay nakasama ni Jesus mula sa kanyang pagpapakasakit hanggang sa pagkamatay sa krus hanggang sa muling pagkabuhay. Makikita na tanga ng larawan ng isang pabango o di kaya'y balsamera sa anyo ng isang Sibirio na kumakatawan sa dapat sanang gagawing paglilibing sa bangkay ng ating Panginoon. Camarera, Father Ronnie Parati at pamilya. Ang susunod na karosa ay ang imahe ni San Juan Apostol, isa sa 4 na ebanghelista. Simbolo ay agila, tanda ng katayugan ng kanyang isinulat. Siya ang alagad na pinakamamahal ni Jesus at siya ang pinagbilinan ni Jesus sa mahal na Birheng Maria na ang kanyang wikay, "Anak, narito ang iyong ina." Camarera, Doktora Ofelia del Rosario at pamilya. Ang huling karosa ay ang imahen ng inang nagdadalamhati, Mater Dolorosa. Ang inang nagdadalamhati, Mater Dolorosa, ang Birhen Maria, inang puspos ng kabighatian, bilang alaala at paggalang sa labis na dalamhati at kasakitang dinamdam ng iyong kaluluwa, nang mamasid ang iyong anak at nang malagusan ng sibat ang kanyang kanang tagiliran. Isinasamo namin sa iyo, alang-alang sa laking halimbawa na ipinakita niya sa amin na kami sumigla sa pagtitiis. Igawan mo sa amin ang taimtim na pagsunod sa kanyang mga utos at ang tunay na pagsisisi sa kasalanan. Camarera, Ginang Elisa E. del Rosario at pamilya. Thank you for watching. Si AJ pala. Ay.